Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? Tara, pag-usapan natin yan. Sa totoo lang, matagal ko na 'tong binabalak nung bago pa lang ako sa pananampalataya. Nag-start ako na makakilala kay Jesus Christ way back 2019 pa. So, bago siya mag-pandemic. Tapos nung kalaunan, ilang beses kong binalak na gawin 'tong mag-evangelize. Kasi, ang talagang gusto kong gawin is mag-evangelize sa kalsada. Nung bago pa lang ako sa pananampalataya, marami akong pinanood nun ng mga street preachers. Katulad na lamang nina David Lean, si, hindi ko alam kung paano i-pronounce yung pangalan ng isa, si Stuart Kinechel. Hindi ko alam kung tama yung pagbigkas ko ng apelyido niya, pero siya yung isang pinapanood ko. Tapos yung mga ibang mga pastors, sina Paul Washer, ayan, si Ray Comfort, si Joseph Abraham. Pero yung nagbigay sa akin ng kapanabikan para gawin 'tong ganito ay si David Lean. Talagang pinapanood ko siya, na i-inspire ako. Hanggang sa patuloy akong, nanonood ng maraming video about sa mga content ng mga Christians, at dun ko nakita si Ian Akda, ayan. Marami akong natutunan kay Ian Akda, shoutout sa'yo, kapatid. Tapos si Tetelestai, isa yan, si King Reyes, ayan. Tapos yung isa pang pinapanood at pinapakinggan ko si Kael Ministry. Ayan, nung napanood ko sila, na-inspire talaga ako na gumawa rin ng ganitong video. Pero sa tuwing uumpisahan kong gawin, lagi akong napapatanong sa sarili ko, kung bakit kini-question ko yung sarili ko kung sapat ba ako para mag-evangelize online na katulad ng ginagawa nila. Kasi kilala ko yung sarili ko, makasalanan ako. Ang dami kong kasalanan. Sobrang dami kong ginawang kasalanan noon na kapagka inisip mo talaga, talagang manlulumo ka. Pero yun nga, sinabi din sa Bible na kapagka na kay Jesus Christ ka na, isa ka ng bagong nilalang. At alam ko rin sa sarili ko na kahit anong naging Christian ako, nung nag-uumpisa pa lang ako, sobrang struggle ko talaga noon na kahit na gustong-gusto kong umiwas sa mga kasalanan, sa mga maling gawain, lagi ko pa ring nagagawa. Kaya yun yung number one na pumigil sa akin na gawin yung ganito nung mag-evangelize online or sa social media, mag-upload ng mga ganitong klaseng video. So yun nga, nung sinusubukan ko mag-evangelize online, lagi akong umaatras. So ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob, and by the grace and the power of God, ginagabayan niya ako sa ganitong gawain para papurihan at dakilain siya. Once na nakakilala ka na kay Jesus, hindi ka na yung dating ikaw. Malaki yung pagbabago na mangyayari sa buhay mo. Hindi siya agaran Kasi ako, inabot ako ng taon, ilang taon din bago ako nag-umpisa na mag-upload ng ganitong video. Kasi nga, lagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi ako sapat, na hindi ako dapat gumagawa ng ganitong mga video kasi nga pwede akong tawaging ipokrito. Kasi nga kahit na Christian na ako, ang dami ko pa rin ginagawang mga kasalanan. Ang dami ko pa rin ginagawang mga kamalian. So, lagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi ako karapat-dapat para mag-evangelize, or para hindi ako karapat-dapat na magsalita para kay Jesus. Pero yun nga, sinabi rin sa Bible na once na ikaw ay sumusunod na kay Jesus Christ, isa ka ng bagong nilalang. Mababasa yan mismo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't kung sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito ang lahat ay naging bago. Ibig sabihin, nung kumilala ka kay Jesus Christ, nagdesisyon ka sa sarili mo na sumunod sa Kanya, sumampalataya sa Kanya ng tunay, hindi ka na yung katulad nung dati. Magiging bago na lahat sa'yo. So, yun yung isang
pinangahawakan ko na kahit na gaano pa kabigat yung kasalanan ginawa ko, dahil kay Jesus Christ, wala na yun. Nilinis na niya yun, at dapat ikaw na mananampalataya, kung tunay kang mananampalataya, hindi siya agaran hindi siya agad-agad na magbabago ka kaagad. Talagang mas lalo kang tutuksuhin ng kalaban para lang mas mapalayo ka kay Lord. Pero yun nga, sino tayo para matakot, 'di ba? Kung meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na-realize ko na pinaka-purpose ng lahat ng totoong tunay na sumusunod kay Jesus Christ. At yun ay ang mag-share ng good news. Dahil sa nangyari sa krus, kaya tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung pinaka-buod ng gospel. Kaya nag-decide ako na i-share yung faith ko kasi nga ang laki talaga nung binago ni Lord sa buhay ko. So yung dating ako na pambubulakbol, babae, alak, so andyan na lahat. Pornografiya. So hindi ako nagmamalinis. Alam ko na makasalanan ako, kailangan ko ng tagapagligtas, at yun ay si Jesus Christ. So sobrang laki ng binago niya sa buhay ko. Kaya alam ko pa rin na kahit na ginagawa ko na tong video na to, alam ko pa rin na magkakasala pa rin ako sa isip, sa salita at sa gawa. Pero alam ko rin na may Diyos tayong makapangyarihan sa lahat, na kayang linisin lahat ng pagkakasala natin. So kahit na ganun, na meron tayong Diyos na handang magpatawad, kailangan tayo rin mag-umpisa tayong baguhin talaga yung pananaw natin sa mga bagay-bagay kung talagang tayo ay tunay na mga Kristiyano. Kasi maraming nagsasabi na, oh, kilala ko si Lord, kilala ko si Jesus Christ, mahal ko siya, pero hindi mo naman makita sa pamumuhay nila. Maraming mga professing Christians na talagang hanggang salita lang pero wala sa gawa. Kaya yun yung gusto kong iparating sa video na to, na alam ko sa sarili ko na Christian na ako, at gusto ko talagang sumunod kay Jesus. Gusto ko talagang gawin yung mga bagay na naayon sa kalooban niya. Kasi yun yung pinaka-purpose kasi natin lahat ng mga totoong tunay na Kristiyanong sumusunod sa Kanya. Mag-share ng gospel. Kasi yan, importante din yan. Mababasa din yan sa Bible na kapag halimbawa merong ikaw na nakakilala na. So nung una hindi mo pa alam, 'di ba? So proud ka pa sa kasalanan mo. Pero nung nakakilala ka kay Jesus, biglang nagbago lahat. Kung paano ka kumilos, kung paano ka magsalita, kung paano yung pananaw mo sa buhay, mababago lahat 'yan. Sinabi rin mismo sa Bible yan na kapag ikaw nakakilala na sa katotohanan, kailangan hindi mo sinusolo yan. Sinishare mo dapat yan. Kasi tayo mga tao sigurado mamamatay tayo eh. Yun yung talagang garantiya na last destination ng lahat ng tao. Mamamatay talaga lahat ng tao. Kahit na anong may buhay dito sa mundo, mamamatay talaga yan. Pero ikaw na nakakilala, kailangan, dahil alam mo na yung totoo, ang kailangan mong gawin is i-share yan. Huwag mo siyang susuluhin. Kasi sinabi yan sa Bible eh, na kapag alam mo na yung totoo tapos hindi mo ibinahagi yan sa kapwa mo, siguradong mamamatay sila. Mamamatay talaga tayong lahat. Mamamatay tayo. At kapag yung taong yun namatay sa kasalanan, pananagutan mo dahil hindi mo binahagi yung katotohanan. Pero sinabi rin sa Bible na kapag binahagi mo yung word ni God tapos hindi pa rin sila kumilala, hindi pa rin sila naniwala, mamamatay pa rin talaga sila. Yun yung sigurado. Mamamatay sila, pero hindi mo na pananagutan yun. Kasi sinabi mo na eh. Sinabi mo na yung nalaman mo, yung kaligtasan na tanggap mo kay Jesus Christ. Pero hindi pa rin sila naniwala. So, wala ka ng pananagutan doon. Mababasa yan mismo sa Ezekiel chapter 3 verse 18 to 19. Sabi dito, kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga taong ang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit, pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Subalit, kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit, hindi mo yun pananagutan. So, ibig sabihin, dahil nakakilala ka na, alam mo na yung totoo, i-share mo siya, huwag mo siyang suluhin. Kasi ang kaligtasan ay para sa lahat. Utos yan eh. Kasi yun talaga yung pinaka-purpose ng lahat ng tunay na Kristiyano, na mag-share. So, ang kailangan lang natin gawing mga tunay na Kristiyano na talagang nais na sumunod kay Jesus Christ
ay yung magkaroon tayo ng lakas ng loob. Kasi nga, marami ng mga tao ngayon ang bumabastos sa ating Panginoong Hesukristo na lantaran talaga, grabe yung ginagawa nila. Alam naman natin na kapag tunay kang Kristiyano na hinahangad na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, sigurado yan, maraming babatiko sa atin kasi nga sasabihin nila, hindi ka naman ganito dati, yung buhay mo nga dati, ganito ganyan, dami mong kagaguhan kilalang kilala kita, ipokrito ka. Pero sabi nga ni Lord, kapag ka na kay Kristo ka na, isa ka ng bagong nilalang. So wala ka na dapat pakialam sa mga kung anong sasabihin ng ibang tao kasi nga, hindi ka na katulad ng dati. Kung huhusgahan ka man ng mga tao na nakakakilala sa'yo, at sasabihin nila yung mga estilo ng pamumuhay mo dati kung gaano karumi, sa paningin ni Jesus Christ, sa paningin ng ating Panginoon, ikaw ay bagong nilalang na. Kaya mag-focus tayo kay Lord. Kaya hangarin natin na i-share yung good news sa mga taong hindi pa lubos na nakakakilala. So yun lamang po sa ngayon. Sana po may natutunan po kayo. At lagi po ninyong tatandaan na napaka-importante po na inaalam po natin ang katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen? Amen.